Kahapon ay may mga pasyente ako na may mga bukol, may mga cancer. May bukol sa atay, may bukol sa colon, may bukol sa iba't ibang parte ng katawan. Saan nga ba galing ang bukol? O ano nga ba ang ibig sabihin ng cancer? Yan. Tatalakay natin yung tungkol sa cancer. Narito ang iba't ibang sanhi ng cancer. 10 pinagmulan ng cancer. Number 10, unahin natin ang number 10, genetic factor o namana. May mga taong may lahi ng cancer, breast, colon, prostate, ovarian cancer. Pero hindi ibig sabihin magka-cancer agad. Pero mas mataas ang risk ng mga taong may lahing cancer. Number 9, paninigarilyo at vaping. Yung nagbe-vape hindi pa rin ligtas. Pinakamalaking sanhi ng lung cancer at saka throat and mouth cancer ay ang sigarilyo. Ganon din yung mga lalaki nagkakaroon ng bladder cancer. Kahit pa sabihin natin na second hand smoke, delikado pa rin. Number 8, hindi tamang pagkain. Madalas na pagkain ng mga processed foods, maalat, matataba, sobrang matatamis, saka gatas, instant at mga dilata, instant noodles, kulang sa gulay, prutas, mahina ang depensa ng ating katawan at saka immune system. Number 7, sobrang alak, nakaka-damage ng atay, liver cancer, bibig, lalamunan, colon, breast sa babae at saka matres. Number 6, exposure sa mga radiation, chemical, x-ray, yung sobra, palaging x-ray, yung mga pesticide, asbestos, industrial and chemicals, usok ng sasakyan at mga pabrika. Kaya yung iba, di ba, uso ngayon ang mga kisaminyo, asbestos, sa loob ng kwarto, tapos naka-aircon, saradong-sarado ang kwarto nyo, pati bintana. Yung mga asbestos na yan, kung tawagin natin, yung kisamin ninyo ay asbestos ang ginagamit, Hindi yan safe kasi may mga chemical yan. Number 5, yung mga infection at saka virus. HPV, cervical cancer, hepatitis B and C, liver cancer, H. pylori, yung may nagka-cancer sa stomach and colon, galing yan sa Helicobacter pylori. Number 4, obesity, yung kakulangan ng ehersisyo, yung sobrang taba, tumataas ang risk na magkaroon kayo ng breast cancer, colon cancer, endometrial cancer sa mga babae. Then, pangatlo, number 3, mahina ang immune system. Kulang sa tulog, laging stress. Ay iniisip yung mga problema, mga utang, may ibang sakit na diabetes, kidney problem, yan, nagsisimula ang cancer. Number 2, sobrang bilad sa araw. Pag nasusobrahan, kailangan natin ang araw, yung UV rays, ultraviolet rays, nakakatulong ito para mamatay yung cancer. Kaya lang, pag sobra, lahat naman ng bagay, pag sobra, masama. Yung sobrang, kasi sira na ang ating ozone layer, kaya direkta, pag natamaan ito, sa una, for the first 30 to 45 minutes, nakakatulong para mamatay yung mga bakterya, yung mga virus sa katawan natin. Pero pag sumobra ka na, naabot na ng mga kalahating araw, nakabilad sa araw, nagkakaroon din ng skin cancer. Kaya yung iba, yung mga magsasaka natin, minsan, mga nagpapagamot sa akin, nagkakaroon sila ng mga, kita mo naman ang buhay sa bundok, sariwa ang tubig, sariwa ang hangin, sariwa ang pagkain, sariwa ang gulay. Pero bakit nagkakaroon sila ng cancer? Kasi sobrang exposure o sobrang kabilad nila sa init ng araw. Kasi nung araw, maganda pa ang araw natin, safe, kasi hindi pa sira ang ozone layer. Pero sa panahon ngayon, lalo na yung kasama ang mga pollution, mga galing sa pabrika, at saka maraming iba pa. And yung number 1 na pinagmumulan ng cancer, ito yung chronic inflammation, yung matagal na sugat na hindi gumagaling, paulit-ulit na irritation, untreated infection. Kaya dapat ang paalala natin doon sa mga may sugat, agapan agad. Kasi daig ng maagap ang masipag. Kung maagapan ninyo ang karamdaman nyo, madali kayong gagaling. Pero kung pababayaan ninyo, parang ganito yan. Parang sa utang, pagka pinabayaan yung utang nyo, tumatagal yan, lumalaki ang interest, lumalaki ang tubo, lalong nagiging problema, lalong nagiging stress. Sa sakit, pagka ang sakit ay pinabayaan at lumala, dumadami, nagkakaroon ng maraming complication, kaya ang nangyayari, hindi na naagapan, nauwi, kamatayan. At kailangan siyempre, galaw-galaw.
para hindi ka kaagad pumanaw. Yun yung ating motto. Motto natin, galaw-galaw para hindi ka kaagad pumanaw. Kasi iba, lalo sa panahon ngayon, yung mga tao puro cellphone. Hindi na pumupunta ng palengke, bihira na kasi online. Lahat na, nasa online na lahat eh. Ultimo pantanim ngayon ng mga gulay, pantanim ng mga puno, pwede mo nang mabili sa online. Kaya nagiging tamad ang mga tao. Television, aircon, ano na, hindi katulad nung araw, di pihit. Ngayon, pindot na lang. Kaya pagka nakaupo, maghapon, pindot-pindot lang, hindi ka gumagalaw. Kaya madali kang pumanaw. Galaw-galaw para hindi ka kaagad pumanaw. Ayan, paalala, health is wealth. Ang cancer ay hindi biglaan, dahan-dahan ito nabubuo dahil sa lifestyle natin at kapaligiran. Para makatulong sa prevention, kumain ng mga natural at organic base, herbal base na mga pagkain. Iwas bisyo, ayusin ang tulog at stress. Importante yung tulog. Palakasin ang immune system. At bilang naturopathic doctor, maaari nating tulungan kayo na masuportahan ang inyong katawan sa pamagitan ng pag-inom ng Plus Herbal Capsule, pang-support sa immune at detox. Horsetail Herbal Tea, tumutulong sa cleansing at anti-inflammatory support. Malaking tulong sa katawan bilang prevention at support. Prevention is better than curing. Sa mga may katanungan at nais magtanong tungkol sa inyong kalusugan, karamdaman, comment below. Ingatan ang kalusugan ay kayamanan, pakatandaan, health is wealth. Salamat po.